pagbibigay ni Jesus sa susunod natin sa ating pagtitibay kahapon ay simulan ang tinatawag natin public ministry ni Jesus. Simulan na siya mga araw na mabuting balita katulad ng natin dito, ang kanyang unang binibigyan ng diin pagsisisiyon na likod sa inyong mga kasalanan. Katulad nito ang pagkain ng bawang krus. Pero dito, nakita natin ang simula ng tumawag ng tinatawag natin ngayong mga alagad, yung mga apostolos. Ang tinawag ngayon ay pareho ng kapatid, Andres at Simon at Santiago at Juan. Bahagi ko, yun po yung una, tinatawag tayo ng kabahagi ng pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa ministeryo, sa iba't ibang yugto ng buhay na hindi lang mananampalataya. Well, sa panahon ng Jesus, wala nang requirement. Ngayon, may nilatag ang sinisipin sa mga nagtilikod sa simbahan. Ngayon, of course, binyagan. Kung may asawa, dapat kasal sa simbahan. Regular church-goer, good moral character, mostly needed. Pero dito si Panginoon, wala namang requirements. Hindi mo magsasama kasi maging isla. Kasi hindi naman nakapagpusto sa mga isla. Ito kapag may mga matamos. Kalimitan, may mga isla sa Pilipinas. So, ano lang yung nakita natin dito, isla. Ito rin yung minsan may hinahanap. Kasi hindi ko kamula kapag tayo ay kailangan na gumawa ng carpenter. Hinahanap natin marunong ba yun? Sa simba, hindi ng pasiyan. Ang pasiyan ay nagawin sa Pilipinas. Mabuti. Mananampalataya ng siya. Pero hindi sila tayo. The willingness to serve. Yung kapusukan na magpapito. Yung skill with power. Kasi kung gusto mong maglingkod, madali lang mag-aral. Madali lang mag-aral. Kasi hindi naman lahat may naging lektor, bago maging lektor. Bahagi yun, kaya ay maging sa Krista. Bahagi naman sa nakapagpulong walang panahon. Kaya lang kalimitan mo, yung willingness to serve, kung paano gagawin, madali na. Napag-aaralan na. Napag-ayaw na. Bahagi yun ang sa mga makikita natin. Kaya sa mga ginawa, maliwanag. Ito ay yung mga binuha kay Jesus na mga isla, kung paano lumagang ang pananampalataya sa ibang dahon ng daigdig sa tulad ng mga alagad. Hindi siya natatakot itong mga ito yung mga magagaling. So, ninais ng Diyos na sila ay huhukin para magpahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. At makita natin na ito ay kumutusin. Nagtataglaman sa loob ng na kasama ni Jesus. Sa loob ng tatlong taon. So, bahagi yun. Pero yun, ang una, the willingness to serve. At sa simbahan ngayon, nagkakaroon tayo ng reorganization kasi pinakis natin na sabi natin ay yung paghahati
ayon din na alin, sa ayon sa ilin sa lahat natin. Yung unang pagtawag na ito, ibinigay na sa atin mula pa sa atin, sa biyaya ng Inyo. Babalik tayo doon. Pagka makapag-ibig ko, kasi tinawag ka ng Diyos, in virtue of your baptism. Bahagi ko yun, na huwag natin kalimutan. Sa biyaya ng sakramento ng Diyos. At may dalawa tayong sangay. Ano ito? Yung pakikisan natin kay Kristo. Utusin, ang basyante natin ngayon ay ang sakramento ng binyag. Ang pakikisan natin kay Kristo bilang pari, worship. Bilang propeta, prophetic. At bilang hari, ay alin, kingly. Bahagi yun ng usaling makita namin. Kaya doon, pumapasok sa mga sakay nito. Pero alin naman natin natin makapagpili ko sa harapan ng puno may kapal. At sa pagkilos ng simbahan. Pangalawa, bahagi yun ito na alin. Dito ang Kristo ng Edo, tinawag ko sa kanyang mga lagaan. Iniwan nila ang kanilang ama ni Santiago de Guevara. At iniwan nila yung bangkat. Iniwan nila yung mga tinatawag natin mga upahan. Pero hindi naman kayo mga bago. Hindi naman kayo mga mga. So, pwede na kung saan yung makita natin sa natin mga laiko. Well, kami, maliwanag naman. Iniwan ang hapa. Sa inyo, may iwanan nyo kayo. Sa bahagi ng pagkilos. Sabi, bakit hindi naman kami miyembro ng Relasyon ng Simbahan? Sa bahagi ng pagtutubod na nakita natin, ay kayo naging kabahagi kapag sinusuportahan ko yung aking mga pagkilos. Either sa panalangin, sa pagpagitan din ng alin, ng pagpapahayag ng pagiging mabuting halimbawa, at sa pagpagitan din ng alin, ng pag-angkop ng inyong sarili, service, ng mga pwedeng paglilingkod sa simbahan, o ng inyong tulong pinansyal. Pero mahal yun, kapag tayo tutulong sa kalabanan ng Diyos, kinakailangan tayo tayong iiwanan. Hindi pwede na wala tayong iiwanan. Well, sabi na natin sa larangan ng mga lahat, tayo malis na yan. Tayo malis na yan. Kinakailangan imanis, oras. Maliit naman na bahagi yung pwede natin doon. Ay may mga masalamat. Hindi naman tayo matulad ng mga simbahan, mga suray. May mga suray na siya halos araw-araw, halos oras-oras. May visa. Ano na naman namin sa Quiapo kapag Biyernes. Mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. May visa yan araw-araw, oras-oras. Every Friday. Pero bahagi lang po sa akin, kaya natin iiwan. Kasi kung pagkatulong sa trabaho ng buhay ay hindi bahagi. Kaya nga napakahalaga yung pag-aandog ng sarili. Kaakibat natin ito ng kung saan ibang bahagi natin yung ating sarili para sa pagdago ng paghahari ng Diyos. Kaya nawa, huwag natin kalimutan na ang inyong pagtulong, sabi na natin sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mabuting halimbawa, pagsulikaman, hindi naman kalakay perfecto, pero nawa sa pamamagitan ng ating mabuting
sa pamamagitan din ng aming pag-aabot ng aming sarili at ng aming kakayahan. So ito yung hamon na hindi ba man ng buong paano na nawa ay sana natin matunan na makita natin. Kaya kung sa tingin nyo, dito ang pagiging ng mga paglilingkod, bahagi yun. At sabi naman natin, hindi rin pa siya makapaglilingkod ka. Pinakalimitan, pinakalimitan na alin. Your selfish to help you to become holy. Kasi may mga dapat lilingkod. Hindi naman naging banalan. Dapat, yung paglilingkod mo, tinutulungan ka na alin. Maging banalan kaysa kahapon. Bahagi yun kung saan ay makikita natin. Kinakailangan natin maging bahagi ng ating pag-aakot ng sarili na alin. Sabi nga namin, it is an offering o isa ng pag-ibig namin sa Diyos. Nangis natin mga guro na katulad ng